Bumalik si Mang Isko sa bahay nila Mang Ruben. Dala ang kanyang bayong. Nag-aagaw na rin ang liwanag at dilim sa kapaligiran nang makarating siya sa tahanan ng mga girero. Pagkapasok sa loob ay naabutan niya ang mag-anak sa sala. Nakaupo ang mga ito sa harap ng lamesa at naghihintay sa kanya. Tumayo si Mang Ruben na nagtataka. Ngayon pa lang ito nahimasmasan matapos masawi ng manananggal. Dahil dito, naputol na rin ang gayumang kumukontrol sa pag-iisip niya. Ito ay nailagay sa kanya ni Mrs. Gomez bago pa makapasok sa bahay ang nasabing aswang. Kaya naman, walang anumang maalala si Mang Ruben sa mga nangyari sa kanya, maliban sa insidenteng nangyari kahapon, dahil sa mga bulong na pinalipad ni Mrs. Gomez patungo sa utak niya. "Mang Isko, ano hong nangyari sa inyo?" tanong ni Mang Ruben nang mapansin ang madungis na itsura ng matanda. Tumingin sandali ang albularyo kay Aling Amor. "Mahal, dinala ko siya rito para gamutin ka." Paliwanag kaagad ng ginang sa asawa. Kumunot naman ang noo ni Mang Ruben, dala ng matinding pagtataka. "Ha? Gamutin ako? Bakit? Ano bang nangyari sa akin? Tsaka, bakit ang daming asin dito na nagkalat?" Medyo naguguluhan pa si Mang Ruben sa mga nangyari. Nagkatinginan tuloy sina Mang Isko at Aling Amor na sandaling hindi nakaimik. "Maupo ka muna, Ruben, at ipapaliwanag ko sa iyo ng dahan-dahan. Amor, ikuha mo ako ng mainit na tubig at luya na nakadikdik." Maotoridad na utos pa ni Mang Isko. "Sige po." Dali-daling kumilos ang ginang papunta sa kusina upang kunin ang mga kailangan ng albularyo. "Ganito kasi yan, Ruben. Ang totoo, pinasok ng kampo ng dilim ang bahay nyo. Hindi lang ito ang pinasok, kundi pati na ang isipan mo. Kaya hanggang ngayon ay wala kang maalala. Pero huwag kang mag-alala dahil wala na siya. Magiging maayos na ang lahat ngayon." Litaniya pa ni Mang Isko. "Ganun po ba? Paano naman po siya nakapasok rito?" Takang tanong pa rin ni Mang Ruben. "Ang totoo niyan, hindi ko rin alam. Pero sa nakikita ko, mukhang ginamitan kanya ng espesyal na gayuma. O sabihin na lang natin na isang ipinagbabawal na orasyon. Iyon ang ginamit niya para bihagin ka at madali naman siya nakapasok sa pamamahay mo." Paliwanag ni Mang Isko. Nalilito ang isip ni Mang Ruben. Hindi pa rin niya maalala ang mga nangyari. Pakiramdam niya ay nakatulog siya ng 2 araw. Sumasakit ang ulo niya. "Huwag mo masyadong pilitin ang sarili mo, Ruben. Ayos lang yan. Ang mabuti pa ay magpahinga ka muna." Saan ni Mang Isko? Dumating si Aling Amor, nadala ang isang tasa na may maligamgam na tubig at diniktik na luya. Kinuha ito ni Mang Isko saka inorasyonan. Iniabot niya ito kay Mang Ruben matapos ambitin ang mga orasyon. "Inumin mo yan. Makakatulong yan sa paggaling mo." Wika pa ni Mang Isko. Tumalima naman si Mang Ruben at nilagok niya ang laman ng tasa. Medyo napaitan pa siya sa lasa noon, pero inubos niya na rin ang laman nito. Matapos nito ay nakaramdam ng paggaan ng pakiramdam si Mang Ruben. Guminhawa ang kanyang dibdib at medyo naibisan din ang pananakit ng kanyang ulo. Pero unti-unti itong nakaramdam ng antok dahil sa orasyon na nakalakip doon. "Sige na, magpahinga ka na muna. Tutuloy-tuloy na ang pagtulog mo. Magiging maayos ka rin bukas." Saad ni Mang Isko. Lumapit naman si Aling Amor kay Mang Isko. "Maraming salamat po sa tulong mo, Mang Isko. Naway, tanggapin niyo itong maliit kong handog."
Sabay iniabot ni Aling Amor ang maliit na halaga kay Mang Isko. Subalit hindi ito tinanggap ng albularyo. Para sa kanya ay masaya na raw siyang nakakatulong sa mga nangangailangan. "Oh, sige na, aalis na ako." Tumayo na si Mang Isko para umalis. "Siya nga pala, alisin niyo na rin ang mga asin at bawang na nakapaligid sa bahay niyo. Nakakatiyak naman akong wala nang manggugulo sa inyo. Baka isipin pa ni Edward na nagsasayang lang kayo ng asin." Wika pa ni Mang Isko bago lumabas ng bahay. Napangiti na lang si Aling Amor habang hinahatid ng tanaw ang albularyo papalabas. Pagdating sa tarangkahan ay nakasalubong ni Mang Isko si Edward na mabilis na naglalakad papasok ng bakuran. Huminto sandali sa Mang Isko para batiin ang binata. "Oh, Mang Isko, nandito po pala kayo. Ano pong nangyari?" Nasurpresa si Edward nang makita uli ang albularyo. "Naku, wala naman iho. Napadaan lang ako sa bahay niyo para kumustahin ang mga magulang mo. Ikaw, kumusta ka naman? Kakauwi mo lang ba galing sa eskwela?" Tanong ng albularyo kay Edward. "Opo, Mang Isko. Nakakapagod nga po eh. Eh kayo, kumusta na rin naman kayo?" Balik tanong ng binata. "Naku, ayos naman ako. Humihinga pa rin kahit papaano." Biro pa ni Mang Isko. Natawa naman si Edward. "Mabuti naman po." Napatalon na lang bigla sa gulat si Edward nang may dumaan na isang truck habang bumubusina ng malakas. Napalingon ito sa sasakyan na tumatakbo ng mabilis. Bumalik ang tingin ni Edward sa albularyo at napangiti siya sa hiya. Tinapik lang ni Mang Isko ang balikat ni Edward na nakangiti din sa nangyari. Dahil dito, hindi sinasadyang mapadako ang tingin ni Mang Isko sa kabilang bahagi ng kalsada. Mula dito ay namataan niya ang isang lalaki na nakasuot ng balabal habang nakatayo sa gilid ng kalsada. Pero nakapagtataka ang ikinikilos nito dahil matalim itong nakatitig kay Edward. May dumaan naman na isang SUV at nawala kaagad sa paningin ni Mang Isko ang lalaking iyon. Nakaramdam ng hindi maganda ang albularyo at naisip na marahil sinusundan noon si Edward, kaya pala matulin ang lakad kanina ng binata dahil pala ito sa lalaking nakabalabal. Ngunit ang tanong sa isipan ni Mang Isko ay kung sino ang estrangherong iyon na mukhang may balak na masama kay Edward. Sa pagnanais na malaman ito, ay nagpaalam agad siya kay Edward upang sundan ang mahiwagang lalaki. Sa tingin ni Mang Isko ay mukhang kamag-anak din ito ni Mrs. Gomez na may masamang binabalak rin sa pamilya ni Edward. Sumagi sa isip niya ang sinabi ni Mrs. Gomez na pinatay ng isang binata ang ilan sa kanyang angkan. "Gusto niyo bang ihatid ko na po kayo, Mang Isko?" Mungkahi pa ni Edward. "Naku, huwag na iho. Kaya ko naman ang sarili ko. Sige na, pumasok ka na sa bahay niyo at isara mo lahat ng bintana pati na ang pinto. Kapag may kumatok, ay huwag mo nang pagbubuksan. Maliwanag ba?" Bilin pa ni Mang Isko kay Edward. "Ganun po ba? Sige po, mag-iingat po kayo sa pag-uwi, Mang Isko." Hinatid na lang ng tanaw ni Edward ang albularyo habang ito ay tumatawid papunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Bagamat nagtataka, ay hindi na lang ito binigyan ng pansin ni Edward. Pumasok na siya sa kanilang bahay at naiwang nakatayo sa gilid ng kalsada ang albularyo. Nilabas ni Mang Isko ang isa pang bote na dala niya. Maliit lang ito kumpara sa boteng ginamit niya kanina kay Mrs. Gomez. Ngunit mabisa ito at maraming nagagawang pakinabang para sa kanya. Nang itapat ito ni Mang Isko sa mga mata niya, ay kumukulo ang langis na laman nito. Indikasyon lang na nandito pa ang mahiwagang lalaki. Dito rin napatunayan ni Mang Isko na hindi nga ito pangkaraniwan na nilalang.
Marahil ay pamangkin niya ito ni Mrs. Gomez o di kaya apo at nandito siya sa lugar upang ipaghiganti ang pamilya niya. Sinundan ni Mang Isko ang estranghero sa pamamagitan ng langis. Dahil sa malakas na pagkulo nito ay nakakasiguro siya na nasa malapit lang ang nasabing aswang. Dahil dito ay iginala niya ang paningin upang hanapin ang lalaki sa paligid. Subalit dahil nagsisimula ng dumilim ay hindi ito basta-bastang mapapansin. Walang mahagilap ang albularyo maliban sa mga taong naglalakad din sa gilid ng kalsada. May mga nakatambay rin sa sidewalk, kaya nahihirapan siyang tuntunin ang lokasyon ng lalaki. Dito niya naisip na malamang ay gumagamit din ito ng tagabulag. Isang pamamaraan ng mga antingero upang ikubli ang kanilang sarili sa kalaban. Marahil ay bihasa ang taong ito sa paggamit ng orasyon. Kaya naman, hirap matukoy ni Mang Isko ang eksaktong lokasyon ng lalaki. Ganun pa man, ramdam pa rin niya na nasa malapit lang ito dahil sa kakaibang reaksyon ng langis. Naglakad-lakad si Mang Isko upang isa-isahin ang bawat gilid ng lugar. Pumunta siya sa may tindahan dahil dito siya dinala ng bote. May nakatambay na kalalakihan sa tindahan at napansin nila ang kakaibang ginagawa ni Mang Isko. Tinutukan ng tingin mula ulo hanggang paa si Mang Isko ng isang lalaking nakasando. Nakatayo ito sa tindahan habang nakasandal ang likod sa pader at naninigarilyo. "Manong, magkano ba yan? Biling ko." Tanong pa ng lalaki. Pasensya ka na iyo. Hindi ko ito binibenta." Nakangiting tugon naman ni Mang Isko. Ganun ba? Sige." Sabay humithit buga ang lalaki ng uso. Tinignan lang ni Mang Isko ang uso. Ngunit dito niya napansin na sumilip sa gilid ng pader iyong estranghero. Nagulat si Mang Isko nang makita niya ang itsura nito. Namumula ang mga mata at matalim na nakatitig sa kanya. Nakaramdam ng kakaibang init sa batok ang lalaking iyon, kaya tumingin ito sa likuran. Pero wala na itong nakita dahil mabilis naglaho ang estranghero doon sa pader. Nagtaka na lang ang lalaki habang hinihimas ang batok na pinanindigan ng balahibo dahil sa naramdamang kakaiba. Kumilos naman kaagad si Mang Isko upang buntutan ang estrangherong lalaki. Bumungad ang mahabang daan nang makalampas siya doon sa pader. Mula sa unahan ay namataan niya ang lalaki na nakatayo sa may gilid. Nakatitig lang ito sa kanya. Maya-maya pa ay umalis din ito at naglakad patungo sa bukirin. Base sa mga titig nito ay hinihikayat niya si Mang Isko na sumunod. Bagamat kinakabahan ay walang magawa si Mang Isko kundi sundan ang estranghero. Isa ito sa mga delikadong gagawin niya sa kanyang buhay. Subalit kung hindi niya ito haharapin, ay maaaring mas lumala pa ang mangyayari sa hinaharap sa pamilya Guerrero. Hawak ang bayong ay sinundan lang ng sinundan ni Mang Isko ang estrangherong lalaking iyon hanggang sa mapadpad ito sa gitna ng bukirin. Dito na huminto sa pagkulo ang langis at nawala ang pakiramdam niya sa lalaki. Hindi na niya maramdaman ang presensya nito sa paligid na para bang bulang naglaho sa kawalan. Dahil dito, inihanda na ni Mang Isko ang sarili dahil masama ang kutob niya sa susunod na mangyayari. Hinugot niya ang balaraw sa bayong kasama na ang buntot pagi. Isinukbit niya muna sa tagiliran ang patalim, samantalang hinawakan naman niya ng mahigpit ang buntot pagi. Dumidilim na rin ang paligid at dahan-dahan ang natatakpan ng anino ng bundok, ang araw. Ngunit kasabay ng pagkalat ng dilim ay ang pagsulpot naman ng lalaki sa harapan ni Mang Isko. Walang marinig na ingay si Mang Isko habang nakatitig sa kanyang lalaki. Para bang tumigil ang oras niya nang magsimula itong magpakita.
ni ang tunog ng insekto ay hindi niya marinig, maliban sa mahinang sipol ng hangin na humahawi sa damo sa paligid nila. Mababaka sa aura ng lalaki ang magkahalong galit at pagkasuklam. Ramdam ni Mang Isko ang malakas na enerhiyang bumabalot sa pagkatao nito. Enerhiyang mula sa kadiliman. "Sino ka? Bakit mo sinusundan ang batang iyon?" Tanong ni Mang Isko sa estranghero. Pero bigla na lang itong nawala dahil gumamit na naman ng tagabulag. "Dahil may utang siya sa akin," tugon ng estranghero. "Utang? Ano namang klaseng utang yun?" Usisa ni Mang Isko. "Malaki at buhay niya ang kapalit," tugon ng lalaki at tinanggal ang balabal sa katawan. Nagulat si Mang Isko dahil wala na itong makitang bakas ng emosyon sa mukha ng lalaki noong muling lumitaw. Namumula pa rin ang mga mata nito at napakalamig ng tingin. Sa tansya niya ay nasa mid-30s ito. Ito ang edad kung saan makikita ang hubog ng pagkalalaki. Nasa prime age kumbaga. Kaya tiyak dihado si Mang Isko pagdating sa edad. Makisig ang katawan at katamtaman lang ang taas ng lalaking iyon. May suot itong kakaibang kwintas na tila doon nang gagaling ang kakayahan niyang maglaho ng pabigla-bigla. "Ano bang ginawa sa'yo ng batang iyon? Bakit puot na puot ka sa kanya?" Tanong uli ni Mang Isko sa lalaki. "Pinatay niya ang mga magulang ko." Tugon ng lalaki na ikinagulat naman ng albularyo. Nasyak siya sa narinig. "Ha? Pinatay?" Di makapaniwalang sambit ni Mang Isko. "Oo, kaya kung ako sa'yo ay huwag ka na makialam kung ayaw mong madamay." Babala ng estrangherong lalaki. "Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo," ani Mang Isko. "Anong sabi mo? Tingin mo ba nakikipagbiruan ako sa'yo, tanda?" Galit na sagot ng estranghero. "Paano niyo naman papatayin ang mga magulang mo kung wala naman siyang alam na gawin? Isa lamang siyang pangkaraniwang bata na nagsisikap mag-aral para matulungan ang kanyang pamilya. Paano mo nasasabi iyan? Imposible talaga yung sinasabi mo." Saad ni Mang Isko. "Yun ang sinabi ng lupa bago namatay ang tatay ko. Bumulong siya para iparating sa akin ang kamatayan niya. Ngayon, tumabi ka na kung ayaw mong masaktan. Wala akong pakialam kahit isa ka pang antingero. Kapag humarang ka sa plano ko, sasamain ka." Huling babala ng estranghero kay Mang Isko. "Pues, gawin mo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka napipigilan. Kung hahayaan kita, maaring magwakas ang buhay ng inosenteng bata na pinagbibintangan mo." Sagot ni Mang Isko. "Kung ganon, humanda ka. Hindi ako magpapakita ng awa sa iyo." Biglang naglaho sa bilis ang estranghero. Nagulat si Mang Isko nang bumaon ang kamao ng lalaki sa sikmura niya. Sa sobrang bilis ay hindi malang siya nakailag. Tumalsik ito ng ilang metro papunta sa malawak na pila-pilan para itong lumipad sa lakas ng impact ng suntok mula sa estranghero. Nakakabigla ang lakas nito. Mukhang nagtataglay din ito ng malakas na anting-anting. Bumangon si Mang Isko matapos ng ataking iyon. Napangiti ng bahagya ang lalaki nang malamang nakakatayo pa ito sa kabila ng tinamong atake. "Bilib din ako sa tibay mo, tanda. Kinaya mo yun," sambit ng lalaki. "Pues, kabahan ka na. Dahil hindi ako yung tipong basta-basta na lang sumusuko. Pero inaamin kong malakas din ang suntok na iyon. Sa katunayan nga niyan, para akong tinamaan ng basuka. Lipad yata pati ang kaluluwa ko eh." Biro pa ni Mang Isko. Sa wakas ay nakaharap muli siya ng isang magaling na kalaban. Subalit kakaunti pa lang ang nalalaman niyang impormasyon tungkol sa lalaking ito.
Bukod sa malakas sumuntok, ay kaya rin itong maglaho sa isang kisap mata. Kailangan niyang dagdagan pa ang pag-iingat dahil kung hindi, ay hindi niya na alam kung ano pa ang magagawa nito at mga kakayahan na meron. Ito ang dapat niyang pag-aralan. Kailangan niyang bantayan ang mga kilos at galaw ng lalaki para madali niya itong matalo. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. Ilang metro lang ang distansya nila sa isa't isa. Sapat na para mabantayan ang kilos noon. Alam niyang matinik ito at may kakaibang estilo sa pakikipaglaban. Kaya dapat niyang iwasang mapalapit dito ng husto. Hinawakan niya ng mabuti ang kanyang sandata. Hindi ko alam kung sino ka o saan ka ba nagmula. Pero dapat malaman mo na mali ang ginagawa mo. Hindi tamang maghigante sa ganyang pamamaraan, lalo na kung hindi mo naman alam ang tunay na nangyari sa pamilya mo. Litaniya pa ni Mang Isko. Nagbabakasakali siya na makumbinsi ang lalaki at isuko ang sarili nito. Nagpapatawa ka ba, albularyo? Ano namang nalalaman mo sa nararamdaman ko? Isa akong nilalang ng dilim at tungkulin kong protektahan ang mga kauri ko laban sa katulad mo. Ngayon, wala na ang mga magulang ko. Wala na rin silbing mabuhay pa sa mundong ito. Ang tanging layunin ko na lang ay hanapin ang pumaslang sa kanila para matapos na ito. Pero mukhang kinakailangan muna kitang paslangin bago ko magawa iyon. Tugon naman ang estranghero. Ayoko sanang gawin ito dahil nauunawaan ko ang iyong nararamdaman. Pero mukhang wala na rin ako pagpipilian kundi ang tapusin ka rito. Wika ni Mang Isko. Pues kung ganon, maghanda ka tanda. Sumugod ulit ng mabilis ang lalaki at nagpakawala ng suntok sa sikmura ni Mang Isko. Gamit ang bilis ay iniwasan ito ng albularyo at hinataw niya sa katawan ang estranghero. Bumagsak ang aswang nang tamaan ito sa likod. Nagtuloy-tuloy itong umabante habang nakakaskas ang buong katawan sa lupa. Gumuguhit ang malaking bakas ng katawan nito at ilang di pa ang inabot bago napahinto. Dito palang naramdaman ng lalaki ang bisa ng buntot pagi. Naglabas ng usok ang likod nito mula sa loob ng damit dahil sa tinamong pinsala. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Mang Isko ang kapangyarihan ng mutya para tapatan ang bilis niya. Dahan-dahan itong tumayo. Sobrang sakit pala noon, alam mo ba? Pero kaya ko namang tiisin ang sakit dahil sanay ako sa ganyan. Biglang hinubad ng lalaki ang balabal niya. Lumantad kay Mang Isko ang katawan nito na puno ng mga latay at saksak. Mukhang matinding paghihirap ang pinagdaanan nito sa buhay, kaya hindi naiwasang makaramdam ng lungkot ni Mang Isko sa lalaki. Sa dami ng peklat mong yan, mukhang pinahirapan ka ng husto ng pamilya mo. Tama ba? Tanong ni Mang Isko. Sarkastiko namang tumawa ang estranghero. Hindi mo kasi makukuha yan mula sa iba. Kung sasabihin mong may nakalaban ka na dati, mukhang sadista ang iyong ama. Kaya kung ano-ano na lang ang ginawa niya na pagsasanay sa'yo, mahubog ka lamang niya bilang isang magaling na mandirigma. Natutuwa ka ba sa ganyang estado mo ngayon? Usisa pa ni Mang Isko sa lalaki. Hindi niya napigilang malungkot sa natuklasan sa nakaraan nito. Alam mo tanda, kaysa makipagdaldalan ka sa akin, ba't di ka nalang lumapit rito nang matapos na tayo? Anang lalaki. Pamangkin ka ba ni Mrs. Gomez? Sambit ni Mang Isko. At papaano mo naman siya nakilala? Tanong ng lalaki. Dati ko siyang guro sa elementarya. Ang totoo niyan ay napakabuti niyang guro sa akin. Pero nanghihinayang ako noong malaman kong aswang na pala siya. Kaya wala akong magawa kundi tapusin siya.
Pero ikaw, iho, may magagawa ka pa. Kaya mo pang magbago. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Saad ni Mang Isko. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Biglang tumalim ang mga mata nito. Mas lalo pang naging seryoso. Ramdam ni Mang Isko ang lumalabas na galit sa madilim nitong aura. Naging mabilis din ang pagbabago ng itsura nito. Dahil dito ay nagsisituloy si Mang Isko kung bakit pa niya binanggit ang bagay na iyon. Sana hindi na lamang siya nagsalita tungkol kay Mrs. Gomez. Ang matinding galit sa loob ng lalaki ang siyang naging dahilan para humulagpos papalabas ang makapangyarihang sumpa ng pagiging aswang mula rito. Sa mabilis na pangyayari ay naging isa na itong mabangis na aswang, isang halimaw na puno ng galit at puot. Wala nang puwang sa puso niya ang awa. Ang tanging nasa isip na lang ay ang pumaslang at mangwasak ng buhay. Pambihira talaga! Paano ko ba lalabanan ang isang ito? Bulong ni Mang Isko sa sarili. Alam niyang hindi madaling kalaban ang lalaki. Pero wala na siyang panahon para umatras pa. Sa isang iglap ay nilusob siya ng lalaki at gamit ang matutulis na kuko ay tinusok siya sa katawan. Walang humpay na huni ng sagitsit ng mga kuko sa hangin ang maririnig sa lugar dahil hindi natatamaan ng lalaki si Mang Isko. Mahusay umilag ang albularyo, subalit napapatras siya nito dahil matulin ang lalaki sa kanyang mga kilos. Hinataw niya ang ulo ng lalaki pero mabilis itong nakayuko at nag-swing ng sipa. Tinamaan si Mang Isko sa panga at napaangat ng ilang pulgada ang mga paa niya sa ere. Hindi pa man bumabagsak ay nagbato kaagad ng suntok ang lalaki. Halos sumuka ng dugo si Mang Isko sa lakas ng suntok na tinamo niya. Mas malakas pa ito sa naunang pinakawalan nito sa kanya. Tumila po ng ilang metro si Mang Isko sa damuhan dahil sa tindi ng impact. Grabe! Seryoso na talaga siya! Bulong pang muli ni Mang Isko sa sarili. Kung hindi lang dahil sa suot niyang mutya, marahil ay butas na ang tiyan niya. Bumangon si Mang Isko para harapin ang aswang. Subalit napakabilis nitong nakalapit. Yumuko si Mang Isko at sinipa ng paikot ang mga paa ng lalaki na naging dahilan para mawalan ito ng balanse. Bago pa bumagsak ay mabilis na sinipa ni Mang Isko ang lalaki sa dibdib at nabuwal ito pa atras. Bumagsak ang lalaki sa lupa pero hindi nito ininda at bumangon uli. Napakalakas ng mutya mo, tanda. Akalain mong napapagaan niya ang katawan mo? Papuri ng lalaki. Hindi lang dahil sa mutya kaya ako naging malakas, kundi dahil nasa panig ako ng liwanag. Hindi man halata sa itsura ko, pero magiging malakas ka din katulad ko kung nasa tamang daan lang ang tinatahak mo. Itigil mo na ito, iho. Walang mabuting maidudulot ang paglalaban nating ito. Pareho lang tayong mahihirapan at masasaktan. Patuloy pa rin ang pangungumbinsi ni Mang Isko sa lalaki. Ano bang sinasabi mo dyan, tanda? Hindi pa nga tayo nagkakasukatan ng lakas. Nagyayabang ka na agad. Pambihira, ganyan ba talaga kayo mga albularyo, ha? Panay ang daldal. Pangungutya pa ng lalaki. Hindi ako nagbibiro sa iyo, bata! Sigaw ni Mang Isko. Nagsimula na itong mainis sa katigasan ng ulo ng lalaki. Pues, hindi rin ako nagbibiro. Sagot ng lalaki at agad nang sumugod ng mabilis. Hinataw ito ni Mang Isko ng buntot pagi, pero yumuko ito at dumako papunta sa gilid ng pilapil. Sinundan niya ito ng paglatigo pero hindi ito tinatamaan. Tumalon ang lalaki at umapak sa isang sanga ng puno. Mabilis itong naglalakad sa mga sanga at tumalon uli papunta kay Mang Isko.
Inihanda niya ang mga kuko para kalmutin ang ulo ng albularyo. Umilag si Mang Isko at gumulong sa lupa papunta sa gilid, kaya hindi siya tinamaan ng lalaki. Nagharap muli ang dalawa. Naka-fighting stance ang lalaki habang nakaredy ang mga kamay. Naghanda rin si Mang Isko at mas lalong hinigpitan ang paghawak sa buntot pagi. Hindi niya hinayaang mahiwalay pa ito sa kamay niya. Sumugod ang lalaki at nagpakawala uli ng mabibilis na kalmot. Bawat hampas ng mga kamay ay sumasagitsit ng malakas sa hangin ang tunog ng mga kalmot. Panay iwas lang si Mang Isko. Nasusundan niya ang atake ng lalaki pero masyado yung mabilis. Parang nahihilo na siya sa pagsunod rito. Habang tumatagal ay tila dumadami ang mga kamay na parang nagkakaroon na ito ng after image. Kung saan-saan lumulusot at tumutusok. Bigla-bigla na lang lumilitaw at naglalaho. Isang kalmot ang nakalusot kay Mang Isko. Napadaing ang albularyo dahil sa sakit. 4 na guhit ng kuko ang nagmarka sa kanang dibdib niya. Unti-unti itong dumudugo dahil sa matinding pinsala. Sa wakas, nadjambahan rin kita. Pero ang bilis mo Ikaw lang ang nakakaiwas sa atake ko, bukod sa ama ko. Masyado ka palang mabilis. Hindi ko inaasahang sa ganyang edad mo ay napakaliksi mo pa rin. Maswerte ka at ginagabayan ka ng mutya mo. Wika pa ng lalaki kay Mang Isko na napaatras dahil sa pinsala. Anak ng pating, kailangan ko pang dagdagan ang bilis ko. Kung magtutuloy-tuloy ito, malalagay na ako sa peligro. Masyadong matutulis ang mga kuko niya. Ang lalim ng pagkakaguhit sa dibdib ko. Kung hindi ko lang suot ang mutya, malamang warak na ang dibdib ko. Ay, nakakapagod na ang panay pag-iwas. Kailangan ko nang umatake. Tignan ko lang kung masabayan niya din ang bilis ko. Bumulong ng orasyon si Mang Isko. Napansin ng lalaki na bigla ang nagbago ang aura ng matandang albularyo. Naging matalim na rin ang titig nito. Mukhang ginagamit niya na ang totoo niyang lakas Kailangan ko na rin mag-ingat. Kung napaslang niya ng ganun kadali si Tia, mapapatay niya rin ako ng walang kahirap-hirap kung hindi ako mag-iingat sa mga galaw niya. Hindi ko siya dapat maliitin. Bulong ng lalaki sa sarili. Nagulat ito nang nakalapit kaagad sa kanya ang matandang albularyo. Pucha, ang bilis niya! Gulat na gulat ang lalaki. Tanggapin mo ito! Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Mang Isko at tinamaan sa dibdib ang lalaki. Nakapulupot sa kamay ni Mang Isko ang buntot pagi, kaya dobling bigat at lakas ang naramdaman nito. Sumuka ng dugo ang lalaki bago tumalsik sa malayo. Ilang metro din ang inabot nito dahil sa impact habang gumugulong ng paatras sa lupa. Grabe, ang lakas doon! Sambit ng lalaki nang huminto ito sa pagsadsad. Pakiramdam niya ay may nabaling mga buto sa kanyang tadyang dahil sa matinding atake na kanyang tinamo. Nakatayo ng may ilang distansya si Mang Isko habang nakatitig sa kanya. Napansin ng lalaki ang buntot pagi na nakapulupot sa bandang kanang kamao ng matanda. Ganun pala ang nangyari. Mas lalong tumubli ang lakas niya dahil ginamit niyang balot sa kanyang kamay ang buntot pagi. Ibang klase rin pala ang matandang ito. Bulong sa isip ng lalaki. Umusal din siya ng orasyon upang pagalingin ang sarili. Dahan-dahan siyang bumangon habang iniuunat ang katawan. Bumalik sa normal ang mga nabali niyang buto. Teka, ano to? Basta na lang siyang tumayo matapos atake kong iyon. Halos hindi makapaniwala si Mang Isko sa nasaksihan. Para bang inabsorb lang ng lalaki ang malakas na atake na pinakawalan niya. Sinamahan pa niya ito ng orasyon para siguraduhing hindi na makakatayo pa ang kalaban. Pero bigo siyang mapabagsak ng tuluyan ang lalaking iyon. Mukhang nagulat ka yata, tanda. Hindi ka ba makapaniwala
na tinanggap ko lang ng ganun-ganun ang atake mo. Isang kahibangan ang kalabanin ako, tanda. Kaya maling-mali ang desisyon mong banggain ako. Lalo't hindi mo ako kilala ng lubos. Ngayon, magsisisi ka sa ginawa mo dahil tatapusin na kita. Sigaw ng lalaki. Naloko na! Sambit naman ni Mang Isko sa sarili. Isang mabilis na pagsugod ang ginawa ng lalaki. Sa isang iglap ay nakalapit kaagad ito kay Mang Isko. Kasabay nito ang isang malakas na suntok na binitawan ng lalaki patungo kay Mang Isko. Huli na para makaiwas pa ang albularyo. Napasigaw siya ng malakas nang lamunin niya ng buo ang kamao ng lalaki. Isang suntok na tumama sa sikmura niya, kung saan naramdaman din niya ang kaparehong sakit na naranasan ng lalaki. Tumilapon si Mang Isko sa malayo. Nahawi ang mga damo sa paligid habang sumasadsad ito sa lupa. Huminto ang katawan niya nang bumangga ang likod sa puno. Napasuka kaagad ng dugo si Mang Isko. Napakalakas ng suntok na natikman niya. Mas malakas iyon kumpara sa pinakawalan niya kanina. Hindi niya inaasahang may malahalimaw na lakas pala na tinatago ang lalaki. Isang kombinasyon ng speed at power. Kaya mahirap salagin ang ganoong atake, lalo kung manggagaling sa isang aswang. Ano, tanda? Masarap ba? Anong pakiramdam matapos mong matikman ang espesyal na recipe ng kamao ko? Tanong pa ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit kay Mang Isko. Sobrang sarap! Ngayon lang ako nakatikim na ganun kalakas na suntok sa tanang buhay ko. Tugon naman ni Mang Isko na tumatawa habang inuubo. Kung ganun, hindi ka na makakatayo niyan. Nakakaawa ka naman. Sinabihan na kita huwag makialam pero matigas ang ulo mo. Ngayon, harapin mo mag-isa ang mapait mong kamatayan. Wika ng lalaki. Nagkakamali ka! Dahan-dahang tumayo si Mang Isko. Nagulat naman ang lalaki sa nasaksihan. Iyon na ang pinakamalakas niyang atake. Subalit nagawa pa rin makatayo ng matanda na tila walang nangyaring sakuna. Para sabihin ko sa iyo, mas mahirap pa akong patayin kaysa sa ipis-iho. Sabay tawa ni Mang Isko. Mamatay ka na! Sigaw pa ng lalaki at lumusob muli ng mabilis. Hinugot naman kaagad ni Mang Isko ang balaraw. Nagtapon ito ng kalmot pero nakailag si Mang Isko. Isang hiwa ang naiwan sa kanang braso ng lalaki. Napahiyaw ito sa sakit nang mag-usok ang braso nito. Ramdam niyang nasusunog ang laman. Pinasadahan din ng laslas ni Mang Isko ang isa pang braso ng lalaki. Umatras ito para umilag. Tumalon-talon pa ito papaatras hanggang makalayo ng husto kay Mang Isko. Ilang metrong distansya ang inabot nito sa pagtalon. Inusisa ng lalaki ang braso, ngunit dito niya napansin na hindi naghihilom ang sugat niya. Umuusok ito at parang kinakain ng usok ang laman niya sa katawan. Tumingin ito kay Mang Isko. Anong klaseng patalim yan? Tanong pa ng lalaki. Ito ba? Isa lang naman itong karaniwang patalim. Pero may kakayahang sumunog ng laman. Bakit? Masarap ba sa pakiramdam ang espesyal na recipe ng patalim ko? Pang-aasar din Mang Isko sa lalaki. Nainis naman iyon na hindi na malayan na may ganoon palang sandata ang albularyo. Naisip niya na baka iyon rin ang sandatang ginamit para paslangin ang kanyang tiyahin. Isang kakaibang patalim na kayang humiwa at sumunog ng laman ng aswang. Dahil dito, napag-isip-isip ng lalaki na kailangan niya mag-ingat sa patalim na iyon. Kailangan niyang maiwasan na madampian siya nito o kahit daplis man lang. Biglang tumingin ang lalaki sa ere at napangiti ito sa nasilayan. Sinundan ito ng tingin ni Mang Isko at nagulat siya
dahil kabilugan pala ng buwan sa araw na iyon. Tiyak na mas lalakas pa ang kapangyarihang taglay ng lalaki, lalo na't nakaharap ito sa buwan. Tila tumagos ang sinag ng buwan sa mga mata ng lalaki at mula rito, nagsimulang mangitim ang esklera ng mga mata nito. Dahan-dahang bumuka ang mga pakpak sa likod habang unti-unting tinutubuan ng maiitim na balahibo ang katawan. Humaba din ang buhok nito at lumaki ang mga muscle sa katawan. Napunit ang damit pati na ang pantalon. Dahil sa pagbabago ng katawan nito, mas lalong nadagdagan ang tangkal. Nagsimula itong maglaway na parang asong ulol. Humanda ka, tanda, dahil haharapin mo na ngayon ang pinakamasakit mong kamatayan. Wika pa ng lalaki. Sinabi mo na yan kanina, pero hindi naman nangyari, kaya huwag kang magpatawa. Sagot naman ni Mang Isko. Bumuhos mula sa mga ngipin ng lalaki ang malagkit na laway habang ito ay tumatawa. Mukhang nasisiyahan ito sa mga nangyayari. Ngayon, kumpleto na ang kanyang lakas. Kaya niya nang tapusin ang albularyo. Itinali naman ni Mang Isko ang buntot pagi sa balaraw para hindi niya ito mabitawan. Ito lang ang pag-asa niya ngayon para matalo ang halimaw na aswang. Patayo ang hawak ni Mang Isko sa patalim para makasuntok din siya kahit papaano. Nakadiin ang thumbnail nito sa hawakan. Sa mabilis na pagsugod ay naglaban ulit silang dalawa. Ilang mabibilis na mga suntok at sipa ang pinaulan ni Mang Isko sa bruskong katawan noong lalaki. Walang kibo ang lalaki na nakikipagbanggaan ng suntok at sipa kay Mang Isko. Parang hindi ito nasasaktan sa mga atake ng matanda. Dinagdagan pa nito ang bilis at nasalag lahat ng mga atake ni Mang Isko. Isang suntok ang lumusot sa tiyan at papunta sa panga ng albularyo. Nakita ito ni Mang Isko kaya mabilis niyang tinabig ang siko ng lalaki at dumiretso ang suntok patungo sa muka nito. Napaatras ng ilang metro ang lalaki dahil sa lakas ng suntok na tinamo niya. Dumugo ang labi nito, ngunit dinilaan lamang. Ngumiti siya kay Mang Isko. Ang bilis mo talaga, tanda. Mas nag-i-enjoy tuloy ang lalaki sa laban nila. Kinawig-kawig nito ang mga pakpak at umangat ang lalaki sa lupa ng ilang dipa. Pinagaspas nito ng todo ang mga pakpak at sumugod ng napakabilis kay Mang Isko habang nakaunat ang mga kamay. Plano nitong dagitin ang albularyo para hindi ito makapanlaban kapag nasa ere na silang dalawa. Nahalata naman kaagad ni Mang Isko ang binabalak ng aswang. Naghanda ito sa mangyayari. Pagkalapit ng lalaki ay tumalon siya paatras at nag-iwan ng isang saksak. Napadaing ang lalaki nang bumaon ang balaraw sa balikat niya. Bumagsak ito na parang langka. Sumadsad ang katawan ng lalaki sa basang lupa, kaya nahirapan ito makabangon kaagad. Gamit ang kaliwang palad ay umusal ang orasyon si Mang Isko at binato ng tigalpo ang lalaki. Nangisay sa sakit ang aswang nang mag-usok ang kanang dibdib. Nilapitan ito ng Mang Isko upang hatawin ang buntot pagi. Subalit ginamit ng lalaki ang pakpak para sabuyan siya ng puti. Nabulag sandali si Mang Isko. Napaatras ito dahil sa sakit na naramdaman. Ginamit naman itong pagkakataon ng lalaki upang makaalis sa putikan. Gamit ang mga pakpak ay lumipad ito ng mataas at tinignan sa ibaba si Mang Isko. Hindi pa ito makakita dahil sa mga putik na pumasok sa kanyang mata. Sumugod na ang lalaki para dagitin ang albularyo. Naramdaman naman ni Mang Isko ang paparating na aswang, kaya yumuko siya kaagad upang makaiwas. Nabigo ang lalaki na madagit si Mang Isko. Dumilat si Mang Isko at nakakita na itong muli. Tinignan niya ang aswang na kumakawag ang pakpak sa ere.
Akala mo ba? Ganun lang ako kadaling maisahan? Wika pa ni Mang Isko. Mas lalong nainis ang lalaki at sumugod ito. Isang hampas ang tinamo nito nang iwas-iwas ni Mang Isko ang buntot pagi. Bumagsak muli ang lalaki. Halos sumabog ang katawan ng lalaki nang walang habas itong paghahampasin ng albularyo ng buntot pagi. Umuusok ang katawan nito at namaga dahil sa mga tinamong pinsala. Para itong alipin na hinahagupit ng latigo para parusahan. Malakas na sumisigaw ang lalaki nang hatawin naman siya sa dibdib. Bahagya itong nanghina dahil dito. Sumikip ang dibdib na halos umabot na sa puntong hindi na siya makahinga. Buti na lang at tinigilan siya ng matanda. Kundi baka hindi niya nakayanin pa ang sakit. Ang tibay mo rin, bata ka! Halos umabot na sa 100 ang hataw ko sa'yo, pero hindi ka malang bumibigay. Ilang hagupit pa ba ang gusto mo bago ka sumuko? Sambit ni Mang Isko na medyo hinihingal na rin dahil sa kakahataw. Gumulong ang lalaki at tinisod ang mga paa ni Mang Isko. Bumagsak sa lupa ang albularyo nang nakapatihaya. Sinubukan niya pang bumangon, subalit mabilis siyang nasunggaban ng malaking aswang. Dumagan ito sa maliit niyang katawan. Halos mabilaukan na si Mang Isko nang sakalin siya sa liig. 2 kamay mismo ang ginamit ng lalaki upang hindi na siya makatagal pa. Dilat na dilat ang mga mata ni Mang Isko sa higpit ng sakal nito. Mamatay ka na! Gigil na gigil ang aswang kay Mang Isko. Malapit nang maubusan ng hininga si Mang Isko. Wala siyang laban sa lakas ng lalaki. Animoy mapupugto na ang ugat niya sa leeg sa sobrang pananakal nito. Pambihira! Mukhang ito na ang katapusan ko Bulong ni Mang Isko sa sarili habang patuloy siyang sinasakal ng aswang. Ilang minuto na lang siguro ang itatagal niya. Hawak pa rin niya ang balaraw pero hindi niya naman ito maigalaw. Parang naipon lahat ng lakas sa ulo niya. Ginamit ng lalaki ang buong puwersa nito para hilahin na ang ulo ng albularyo papahiwalay sa katawan. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Mang Isko sa mga pagkakataong iyon dahil pakiramdam niya ay parang sa pilitang pinupunit ang balat niya sa leeg. Pinilit niyang makipaglaban pero sobrang lakas ng aswang. Hindi na ito maawat sa ginagawa sa kanya. Gayunpaman, sa mga huling sandali ng buhay ni Mang Isko, naisipan niya umusan lang isang malakas na orasyon at dinuraan ang laway kasabay ng orasyon na iyon. Nakawala nga si Mang Isko nang mapatakip ng mukha niya ang lalaki at nasaksihan kung paano umusok ang mga pisngi nito. Sinamantala ni Mang Isko ang oras na iyon at itinarak niya sa tagiliran ng aswang ang balaraw. Umungol lang malakas ang aswang nang bumaon sa gilid ng puso nito ang patalim. Natumba na ito sa tabi ni Mang Isko. Bumangon naman ang albularyo habang hinahabol ang sariling hininga. Pinanunood niya kung papaano mangisay sa lupa ang lalaki. Hawak-hawak nito ang tagiliran habang pinipigilan ang pagtagas ng dugo. Tila dobling sakit ang nararamdaman nito matapos magripuhan ng albularyo. Magbabayad ka! Sambit pa ng lalaki habang matalim ang pagkakatitig kay Mang Isko. Hinahabol pa rin ng albularyo ang hininga habang panay ang ubo. Muntik na siyang mapugutan ng ulo kung hindi niya ginamit ang orasyon na iyon. Mabuti na lang at naisip niyang gamitin iyon. Kung hindi, ay malamang pinagpifiestahan na siya ng halimaw. Paalam na sa'yo, iho. Ikumusta mo na lang ako sa tiyahin mo. Sabay hinugot ni Mang Isko ang balaraw. Parang manok na kinatay ang lalaki nang maglupasay ito sa lupa. Nagsimulang kumulubot ang balat at unti-unting lumiliit ang katawan. Kasabay nito ay dahan-dahang nalalagas ang mga balahibo. Animoy na ubusan agad ito ng dugo matapos sipsipin ng balaraw ang kaluluwa ng lalaki.
Lumuwa ang mga buto sa katawan at parang dahon naman ng saging nang malanta ang pakpak. Nagmuka na itong kalansay. "Sumalangit nawa ang kaluluwa mo," paalam ni Mang Isko habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ng lalaki. Namatay itong umuungol sa sobrang sakit. Agad nilamon ng lupa ang katawan ng lalaki matapos ang pangyayari. Matapos mapaslang ang huli sa lahi ng angkan ni Mrs. Gomez, ay nagpasya ng umalis si Mang Isko sa kinaroroonan. Iniwan itong magulo ang bukirin na puno ng bakas ng labanan. Bit-bit ang bayong ay dumiretso na ng bahay niya si Mang Isko. Nananakit pa ang buong katawan niya dahil sa tindi ng naging laban nila noong lalaki. Hindi niya tiyak kung makakalaban pa siyang muli sa susunod. Halos bali-bali kasi ang ibang buto niya sa katawan mula sa tinanggap ng mga atake ng lalaki. Marami rin itong pinsala pero hindi iniinda noong naglalaban pa silang dalawa. Ayaw niyang makahalata ang estranghero na nanghihina na siya. Baka samantalahin ang pagkakataon upang makalamang. Laking pasasalamat niya na lang sa mutya dahil tinulungan siyang lumaban. Dahil kung hindi rito, ay maaaring nawala na siya sa mundo. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 20. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.